Mabigat ang naging banta ni Pangulong Duterte sa mga bumabatikos sa kanya, partikular kay Senator Franklin Drilon na komisyon sa utos ng Pangulo na pag-aralan ang lahat ng kontrata ng gobyerno. I have enough problems with criminality, drugs, rebellion and all. Pero pag ako ang pinaabot ninyo ng sagad, I will declare the suspension of the writ of habeas corpus. And I will arrest all of you. I will declare a revolutionary war until the end of my term. Wala pang pahayag kaugnay niyan si Drilon na nasa Qatar ngayon. Hindi malinaw kung anong kinalaman ng pagtutol ni Drilon sa contract review sa kriminalidad, drugs at rebellion para magbanta ang Pangulo. Mahalaga ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus para maiwasan ang iligal na pagdampot o pag-aresto. Sa pamamagitan ng pribilehiyong yan kasi, pwedeng hilingin sa korte na iharap ang sino mang dinampot. Yan ay para masigurong nasa maayos silang lagay o buhay pa. Noong martial law ng rehimeng Marcos, hindi matiyak ang tunay na lagay ng ilang dinampot dahil sa sinuspinde ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus. Ang iba, hindi na nakita. Kaya umaalma si Vice President Leni Robredo sa bantang isuspende ang pribilehiyo. Kinontra niya rin ang bantang Revolutionary War. Yung pagsagot sa mga pagsubok at kahirapan, dapat within constitutional means. Hindi pwedeng parang dahil nag-alburuto ka, parang tatakutin yung taong bayan sa isang paraan na hindi constitutional. Yung revolutionary government or revolutionary war o yung gobyerno na pwedeng itayo as a result of the revolutionary war, wala ho yan sa konstitusyon. So nasa sa Pangulo na yan na nag-declare. Kumbaga, naging diktador na siya. Tiwala naman si Justice Secretary Menardo Guevara na bilang abogado, alam ng Pangulo ang sakop at limitasyon ng kanyang kapangyarihan at kikilos ito nang naaayon sa konstitusyon.